edukasyon. Niwala rin anya sa Philippine Development Plan ng administrasyon ang economic charter para sa pagtupad nito ng mga programa. That in line of the 73 billion of investment pledges secured by the government in its travels abroad, there is no condition for climate change. It is our hope that the Senate will stand firm against charter change beyond the proposed amendments and the economic provisions of public utilities, advertising, and education. Bukod dito, nanawagan din si Monson sa Senado na magpasa na ng anti-political dynasty law at amyendahan ng populist system na matagal na umanong inaabuso ng mga politiko. Pero si dating Associate Justice Adolfo Azcuna, pabor na maalis ang ilang restrictive o mahigpit na economic provisions ng saligang batas. Dapat kasi anya nasa ordinaryong batas na kalagay ang mga polisiya sa ekonomiya at hindi sa konstitusyon. Pero kung gagawin ito, magkahiwalay dapat anya na buboto ang Senado at Kamara. I'm for restriction, but it should be flexible. It should be in legislative form, not in a very hard to change constitutional provision. Si dating Associate Justice Vicente Mendoza naman, binigyan din na hindi maaaring baguhin ang konstitusyon ng isang ordinaryong batas lamang gaya ng naturang resolusyon. Paliwanag naman ng grupong Avon Foundation, kung tutusin, isa ang Pilipinas sa least restrictive o hindi gaano binigpit na ekonomiya sa Southeast Asia, kaya naniniwala itong hindi kailangan ng charter. The argument that it is so much less than labor is actually also irrelevant. Since the 87 Constitution, foreign investment has forbidden. We have much more foreign investment but much less development because the problem is not lack of foreign investment, the problem is a lack of vision for industrial development. Samantala, June, naghain naman ang panibagong resolusyon sa San Raul Padilla na layong maging malinaw sa konstitusyon na maghihiwalay na boboto ang Senado at Kamara sa pag-abyenda sa saligang batas.